May bagong bukas na SM sa Santo Tomas, Batangas at balita ko ay napakaganda at napakaraming masasarap na kainan. Kaya eto, sumugod tayo at dahil trip lang, i-challenge natin ang sarili natin. Kaya ko ba tumagal sa loob ng mall sa loob ng 12 oras? Magugutom ba ako? Will I get bored? It's a beautiful day for a food trip and a challenge. Let's go! Time check, 8:50 AM. Sarado pa ang mall. Starbucks muna tayo. Ang ganda rin naman ng Starbucks dito. At ang lamig. Kape muna tayo. Tempting pero marami tayong kakainin ngayong araw. Kakapilan tayo. Sticker season na nga pala ngayon. Tingnan natin kung makakakompleto tayo. So ano bang gagawin natin ngayon? From 9 AM to 9 PM ay stuck tayo inside SM City Santo Tomas. Marami tayong kakainan, marami tayong gagawin. Tapos may mga bibilhin tayo. Tingnan natin kung mabobore ba tayo, kung magugutom tayo. 12 hours inside SM City Santo Tomas. So while waiting na magbukas yung mall, kape muna tayo. See you sa ating first stop, sa ating first food trip. Time check, almost 10 AM. Magbubukas na ang mall. Yan, bukas na. Makikigulo na tayo sa SM City Santo Tomas. Yun, nasa loob na tayo. Ba, ang daming mga greenery At Paskong Pasko na. Very very relaxing and refreshing to look at. Pag may mga ganyan, may mga green sa loob ng isang urban jungle. Kakatuwa, laki ng pusa. Tama nga naman, smiles begin here. Pag nakakita nga naman ng gayaan, ang pagsakyut noon, Yung gaya binebenta. Sarap i-display niyan sa bubong. First food trip natin sa food court. Bakit? Tayo ay maglulume. Oo, dayo pa ng SM City Santo Tomas para maglume. Order tayo na isang Lomi Special. At ang ganda rin ng food court dito. May mga dahon-dahon din. Damo-damo. Bukod sa Lomi, meron din sila yan. Mga rice meals, mga silog. At syempre, mga pansit. Yun! Binuhay na ang gasol. Rinig ko na. Sasalang ng aking lumi. Para makita nyo yung ibang mga options din sa food court. Yan. Siguro sa isang araw, babalikan natin. Susubukan natin ang mga yan. Ang food court ay katabi ng cinema. Mamaya manonood din tayo na sine. Ayan. Gawa na tayo ng malupitang sausawan natin. Ari na ang ating Lomi Special din sa Quatogs. Saan ka nakatala? Lumi. Sa loob ng SM. Di nila ang yan sa SM City Santo Tomas. Opo, at natin sa plato para madaling lumamig at hindi lumabnaw. Yung Quatogs talaga malapot ang nila, lumi nila. Which is what I like. First bite. Thank you, Lord. Quality sadya ang lumi ng Quatogs. Isa sa mga paborito ko yan. Lagyan natin ng manghang na toyo mansi. Kahit arila nga ipinunta natin sa ating 12-hour food crawl din sa SM City Santo Tomas ay sulit na. Pero this is just the beginning. Marami pa tayong pupuntahan. But this is a good start. Yung Lomi ng Quatogs, isa yan sa pinakamalasa na Lomi din sa Batangas. Yung kaldo malasa, yung noodles fresh. Again, solid start. See you sa next one. Ari ang sunod nating kakainan. Ito na yung early lunch natin. Yung kanina breakfast yun. Pero magyayaw-yaw muna tayo habang wala pang pila. Tama na siguro yung medium.
na merong 3 toppings. Biscoff. Oh, sarap na rin panghimagas First Yaw Yaw branch din sa Batangas. Yan, sobrang tagal lang napapaibig ang mga taga Batangas pag nakikita ang Yaw Yaw sa social media. At finally, meron na din sa amin. Yan. So, ari ay Biscoff, granola, saka mangga. Yun, no? First bite. Thank you, Lord. Sour yogurt, tapos sweet na Biscoff, and manamis-namis rin yung mangga, tapos crunchy granola na may tamis din. Quite a treat. At isa pang inaabangan ng aking mga kababayan, ang Marugami Udon. Kain ulit tayo. Ari ang lagi kong order dyan. Yung beef on tama bukake udon. Yun, may request, tempura daw sa karaage. Tapos kuha tayo ng karaage. Saka tempura. Total bill, 350 pesos. Itong dalawa kay Aisha na to, ito sa akin. Ang Marugami Udon kasi, kaya sikat na sikat yan. It's Japanese fast food na medyo affordable. Ito, 350 pesos lang. And very filling. And in my past experience, ay masarap din Tulad na rin paborito ko. Yan. First bite. Thank you, Lord. Really flavorful. Tapos dahil cold broth yung ginagamit, very refreshing in a way. So kung medyo binabanas ka, at ako kanina na naglumi na mainit, ay panalo yan. Tapos may poached egg pa siyang kasama. May poached egg, which will add a creamy texture and syempre konting flavor. This is good and affordable Japanese food lunch. Bale, kasama yung mga coffee shop saka dessert, nakaka-4 na kainan na kami. Kaya nyo bang hulaan kung ilan ang mga kainan namin kasama yung dessert sa coffee shop hanggang 9 p.m. tonight? Comment down below yung hula nyo. Tingnan natin mamaya kung tama. 11:13 pa lang, ang dami na namin nakakainan. Baka maubusan, mahaba pang araw. And yes, merong sinihan sa SM City, Santo Tomas. Makapanood muna na sine. Kay bago-bago na mall, sinira agad na rin. Si Puging Lamig. Ganda ng lobby ng sinihan. Ari ang aming papanoorin, The Marvels. 600 ang 2 ticket, may libreng 2 tubig. Kaba ko naman ng popcorn Kut-kutin sana. Kaso ang dami ko na nakain at marami pang kakainin. Pass muna dyan. Tapos ang galing may waiting area. Ayan, manunood muna kami na sine. See you sa next food trip. At dito tayo sa another favorite of ours, Mama Lu's Italian Kitchen. Ayan, mga tagalipa din. Katulad ko, dayo pa. Dahil mahilig yan sa truffle pasta, di ang order namin. Lucio's truffle pasta. Tapos itong 10 inches lang na 4 for Maggi. Tapos mozzarella sticks kami. Ayan, kakatapos lang namin manood at sine. And I have to say, ang ganda ng sinihan nila. Maliit lang, pero very comfortable yung mga upuan. In fact, ilang beses ako munting makatulog. Tapos good movie, kaya ready na ulit kumain. Meron silang complimentary bread. Dapat hindi na ako magbe-bread. Pero sabi ni Aisha, daw ay sikat. Ayan, warm. Tapos
crispy yung pinaka-exterior, tapos mukhang malambot yung loob. And then isasawsaw natin sa kanilang balsamic glaze and olive oil na dipping sauce. First bite. Thank you, Lord. Sarap together. Pero pigilan natin sarili natin, marami tayong kakainin. Ito, isa pang sikat sa kanila, yung kanilang house brewed na iced tea. May ano siya, may mint flavor, tapos lasang-lasa mo yung pinaka-tea niya, and then matamis saka refreshing. Tapos yung minty taste, yun ang medyo nagpa-level up sa kanya. Try naman natin yung kanilang mozzarella sticks. Na-try daw to ni Aisha dati nung kumain siya sa Mama Luz. Tingnan natin kung may cheese pool. Ooh, with a little bit of cheese pool. And then sausaw natin, marinara. Crispy mozzarella sticks. Tapos medyo salty yung pinakalabas niya. Sa syempre yung cheese. Kaya bagay na bagay sa medyo acidic na marinara sauce. Try naman natin yung 4 formaggi nila, yung 4 cheese pizza. Wow! Cheesy nga naman. Tapos thin crust lang siya and then nagbe-bend na yung pinaka-crust dahil doon sa bigat ng cheese. Try natin. Needless to say, kung cheese lover ka, you have to get this. Tapos yung crust niya, crispy pero may pagka-konting chewy pa rin. And then, salty yung cheese pero very, very flavorful and really oily na nag-a-add ng flavor dito sa pizza na to. This is good. Truffle pasta naman tayo. Kita nyo kung gaano ka-creamy yan. Ito yung mga truffle pasta na ano eh. Kakapit sa labi mo yung cream. Yan, kita nyo hirap na sumama sa dumudula sa tinidor. Napaka-al dente ng pasta, which is perfect. And again, yung sauce niya, kung gaano ka-creamy mo imagine, ganun ka-creamy. And then really heavy on the truffle flavor. Kaya kung mahilig ka sa truffle, hindi ka madidisappoint dito kasi truffle na truffle yung lasa. Tapos sabi ni sir, recommended daw niya yung pizza na may hot honey. Yan. So, gives us a reason para kumuha pa ng isang slice. Lagyan natin ng hot honey. Yan. That is the perfect condiment. Yung pagka-cheesy and salty niya, kinomplement nung spicy, nung hot, tapos saka yung sweet na honey. Must try nga. 4 formaggi, tapos may hot honey sauce. So, may kakainan pa kami mamaya. Tapos, pero maglalakad-lakad muna kami. Papakita namin sa inyo kung ano pang meron dito sa SM City Santo Tomas. Kaya samahan nyo kami. And kita-kits tayo sa next food trip. Siyempre, pag ganun kain, maghahanap ka ng matamis. Ari, blueberry cheesecake nila, ay talaga naman. Tamo naman yung blueberry na yan. Ayan. Tama-tama lang yung combo niya ng tamis sa asin. Ari daw, maghahanap ng ilaw na pang Christmas tree. Kaya din tayo sa SM Store. Yan, bibili rin daw siya ng mga makeup. Tapos nakatuwa dito, yan no? Yung mga TikTok famous brands, narinig na rin. Ari namang SM Store, ay alam nyo na iyan. Everything you need narinig sa SM Store. Dami rin nakasilo, so make sure to check it out pag dumayo kayo din. Buti kami nakapag-yaw-yaw na kanina. Yan, nakaba na ng pila. Kakain din tayo dyan mamaya, abangan nyo yan. Nahanap namin ngayon ay kape naman at himatlugi na. Kailangan na ng pampagising. Time check, 3:34. Kailangan na nga magkape. Dito tayo sa Old Town. Testing. May mga food din sila oh. Pero, kape ang ating hanap. May parang kasarap din yan. Pero no space para sa food. Kape ang hanap. Ito daw yung best seller nila, yung Old Town White Coffee na hot. So, regular tayo niyan.
try na rin natin yung kaya and butter toast. May dining area din sila din sa loob. Maganda. May view. Yun, magkakapilaan daw. Pero sabi ni ate, best seller daw nila tong kaya toast nila. Yan. Oh, look at that, margarine. Or is it butter? Tingnan natin. First bite. Thank you, Lord. Butter. Crispy bread, tapos buttery, and then medyo sweet from the jam. For a snack, tapos magkakape ka. Maganda to kapares. Try natin yung kape nila. Ito daw yung best seller nila. Oh, wow! Ano siya eh, yung pinaka-froth niya, medyo matamis. Tapos yung kape niya, dun mo, una mong malalasahan yung tamis bago yung tapang ng kape. And then together, parang ano siya eh, parang may pagka-milky ng konti. Parang may, I'm not sure kung meron tong condensed milk, pero I can taste something milky. Nice. Siguro masarap to. Sasawsawan ng kaya toast. Papagising lang kami. See you sa next food trip. Aba, may cyber zone. Saktong-sakto, magpapasko. Baka mapapaibig ng bagong cellphone. Siyempre, may Watsons. Katuwa na rin isa. Kahilig niya sa Watsons. Yun, kita niyo doon de diretsyo. Hindi nila ako sa labas. Ang laki ng Pet Express dito. Para sa mga fur parents. Sarap mag-shopping dyan. Sa ngayon, 2 floors ang SM City Santo Tomas. Pero may nakaabang na 3rd floor. Saglit lang yan. Maya-maya yan, puno na rin yan. Ang laki ng Uniqlo dito ah. Welcome to Uniqlo. Si Uniqlo girl, kahilig niya sa Uniqlo. Yan. Shopping muna kaunti. Siyempre, meron ding SM Supermarket. So, kung kasama ang pag-grocery sa errands nyo, pwede rin dito. Dinner number 1, Hawker Chan. Parang 5 years ago pa yung last ko na Hawker Chan. Ari ang kanyang claim to fame, world's cheapest Michelin-starred meal. Not sure kung accurate pa rin yan, kung yan pa rin yung cheapest. Pero nagkaroon siya ng ganyang distinction. Siya, marami naman pagpipilian. Iba't ibang protein. Ang gagawin ko, mag-roast meat combination ako. Itong any two. Served with rice. So, syempre yung soya sauce chicken and roasted pork. Time check, 5:14 p.m. Time for first dinner. Ayan, ari na. Ang famous roast chicken ng Hawker Chan. Siyempre with rice din. Kaya kanyang sarsa. First bite. Thank you, Lord. Yung chicken niya, really savory. Tapos may konting sweetness ng konti. Tapos yung alat niya, saktong-sakto lang. Tapos ito naman yung roasted pork. This looks good dahil kita nyo yung ratio ng meat. Tapos although konti lang yung fat, I would have loved more fat. Pero yung skin nyo, ang crispy oh. Really crispy. Really tender yung meat. Tapos yung fat melts in your mouth. Between the two, actually mas gusto ko itong pork. Lagyan natin ng pickled na green chili. Tapos itong nuts. Nagdagdag siya ng konting sweetness pa. Tapos syempre towards the end, malalasahan mo rin yung anghang. Yung chili kahit pickled siya. Ito naman, sausaw natin sa suka. Solid yung first dinner natin. Tapos mag-milk tea tayo. And then mag-iikot-ikot tayo. Tapos see you sa next dinner. Pare, dayo pa ng yaw-yaw. Hindi pa nga nagpangita. Fully booked. Bibili na naman ng librong hindi babasahin. Katabi ng Fully Booked, one of our favorite milk tea brands, Coco.
Magko-cocoa milk, ano na lang tayo, magko-pearl milk tea na lang tayo. Mag-milk tea tayo, cocoa milk tea, pearl milk tea. Yung cocoa talaga, yung pearl nila, napakalambot. Konting-konti lang yung pagka-chewy niya. Tapos yung tamis niya, sakto-sakto lang. Lasa mo pa rin yung tea. Naglalaro sana ako din sa Tom's World. Dami laang naglalaro. Next time ka sa akin. Bali ngayon, naglalakad-lakad na lang kami, nagpapagutom. Saka nagte-10,000 steps. Nakakailang steps na tayo? Ilan na? 83. Yan, makaka 10,000 steps naman tayo. So lakad-lakad lang kami dito, explore namin tong SM City Santo Tomas. Para kunwari nandito na rin kayo, pasukan natin ng isang montage. Meron nga pala silang basement parking dito. Tapos yung basement, yan, yung mga services ang meron dito. Dinner number 2, Panda Express. O-order tayo ng plate. So, syempre orange chicken saka honey walnut shrimp. Ang side natin, fried rice. Ayan, so note nyo lang na pag honey walnut shrimp, may additional na 80 pesos. Siyempre, fortune cookie muna tayo. Ano ba ang ating kapalaran? Hindi rin pwede kay Aisha. Hindi applicable sa akin. Ayan, siyempre yung nagpasikat sa Panda Express, yung kanilang orange chicken. So this is chicken chunks na may breading and then merong orange glaze. Tapos yung kanilang fried rice. Yan. First bite. Thank you, Lord. Lasang-lasang mo yung orange doon sa orange chicken. Hindi na nga lang siya crispy, but still very flavorful. And then ito, honey walnut shrimp. So ito may walnut, and then may shrimp. Parang mas lumiit siya doon sa last na natry namin. Pero tingnan natin kung same lasa. Ang ganda ng mixture ng yung sweetness ng honey, and then yung pagka-salty ng walnut. So ito yung ating dinner number 2. Pagkatapos ito, maglalakad-lakad tayo kasi meron tayong dessert sa kape for our last food trip sa ating challenge na to. Itong Panda Express, isa sa mga hinihintay ng mga Batanggenyo, marami sa amin. Sa SLEX, pag pauwi ng Batangas, mag-SLEX para mag-Panda Express, tulad namin. Now, meron na dito sa SM City, Santo Tomas.
rin nadaanan namin, parang kasarap. Kaya dini tayo magpapanghimagas at magkakape to end this 12-hour challenge. In fairness, ganda ng cafe na to, ah. Tapos order tayo itong tiramisu Spanish latte. Tapos kay Aisha, sparkling watermelon. Parang sasarap din ng mga cakes nila, oh. Pero sa tart na napaibig. Yan. Oh, laki na egg tart na to. Tapos looks flaky yung crust niya. And a little bit warm. Tapos parang jiggly yung loob. And looks creamy. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Wow. Ito yung egg tart. Na nalalasahan mo talaga yung egg. Pero hindi naman siya lasang scrambled egg or omelette. May hint lang ng egg to counter that sweetness. Tapos ang creamy niya, tamang-tama na contrast sa texture nitong crust. Yung kita mo kung gaano ka-creamy, oh. Almost like leche flan. Sarap nito. Buti na nagtig-isa kami, dapat maghahati nila kami sa isa, eh. Tapos ito yung Christmas drink nila. May libreng garne. Santa. Kailangan ng magkape at sa sobrang kabusugan ay antok na. Ito yung Christmas drink nila. Ito yung mga Christmas drinks na lasa mo pa rin yung kape. And then, konti lang yung sweetness. Tapos, yung milky niya, hindi siya sobrang milky. So, ang ganda ng mixture nung pait, nung tamis, saka pagka-milky. Nice. Grabe, nakasampu kaming kainan kasama yung cafe, kasama yung dessert. Tama ba yung hula nyo? Let me know in the comment section. Time check, 8:24. Malapit na magsarado ang mall. Bali nagawa natin yung 12 hours tayo nasa mall from opening to closing. Pag naka 1,000 na thumbs up yung video na to sa YouTube, gawin naman nating 2 days. Nakakain tayo dito from opening to closing. Tingnan natin kung magagawa natin. Time check, 9:02 p.m. Naka-survive tayo 12 hours stuck inside SM City Santo Tomas. And I can say that time flew by. Ang dami namin nagawa. Ang dami namin nakainan. In fact, naka-10 food trip kami. So challenge, successful. Meron ba kayong challenge in mind for me? Let me know in the comment section. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.